May tiwala naman ako, nagpadala naman ako ng 25,000 pesos. Pero pagkatapos nun, hindi na ulit nagparamdam si Vina. Akala ko ghosted lang ako. Yun pala, hindi talaga siya nag-i-exist. Buti na lang, tumawag ako sa hotline ng CICC, kaya nakapag-report kaagad ako. Ang bilis pala talaga umaksyon ng CICC. You're the best! Siyempre naman. So, ano ang lesson learned natin? Huwag magpapadala sa kwento-kwento dahil paraan lang ito ng mga scammer para makuha ang gusto nila. Tandaan, utang kapangyarihan, bagong puso. Ikaw, meron ka rin bang kaparehas na karanasan? Magtulungan tayo. Send lang ito sa official Facebook ng CICC. Tandaan, 24/7 pa rin ang hotline 1326 ngayong 2026. Abay lang po. This is only the beginning. Ito, dissertation lamang ito, kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar. This is not going to be one time. We'll keep doing this until we have the more long-term solutions. At hopefully, on the road, we design everything properly. Hindi na natin kailangan paulit-ulit ng binabalik-balikan. Tinaasan natin na mahigit 34 na bilyong piso ang ating LGSF para sa 2026. Mula sa LGSF, mamamahagi tayo na bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Susuportahin din natin ang pagsasagawa ng farm-to-market road at local road network upang bumaba ang presyo ng mga bilihin at tumaas naman ang kita ng mga nagsasaka. Sa loob ng command center, dahil po nagpalipad po tayo ng satellite, mas maaga ngayon nating natutukoy kung kailan magpapakawala ng tubig, kailan dapat maging handa sa pagbaha, at kailan dapat magbigay ng babala sa ating mga komunidad na magiging apektado. All member states share the aspiration that ASEAN should return to its old role of being a global economic driver. If we could develop that intra-trade within ASEAN, I think that would serve a great purpose. Etong bagong repacking center, puro makina na. Hanggang 30,000 kaya nila a day. Whisper in the breeze, it calls our name. Across it calls our name. We are across the sea. Through tides that rise, through storms that wave, we sail through storms that wave. Beneath as one, beneath one vision, one ocean together. One vision, one ocean together. We rise, we shine. We reach for the sky. We shine. One heart, we reach for the sky. Through the waters we go. One dream through the waters.
Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, magandang morning mga kasangkayan. Otro ha. Adi na kita ha aton programa sumatistihanon. Aton panhuybis na nga edisyon, Marso 5, 2026. Topo niyo day sila lo sa Bilizar hanggang 10 o'clock yan nga aga. So, kumusta kita nga tanan? Kumusta ton aton huybis nga adlaw? Kanina ano mapaso naman na to? Baga naman na ton summer. Kapag tika nga to na aton na huybis nga adlaw, ano? Pagtapuhan aton na kasi waray na natin na eksperyensyahan kagabi nga pag-uran kasi waray ko na kinikita nga biawan yan nga aga hinatubig nga tikangan uran kagabi. So tipakadi na talaga kita ano ito summer, although nasa ring pamandida ito na DOST Pag-asa. Huling hirit, aabatan ta pa iton amihan ha mga masunod nga adlaw antes ito na pagtikang na iton summer. Sige mga kasangkayan, labi naton di na mga tigpamati, itong Radyo Pilipinas Borongan, atong tikang pakanina haton aga. Nga daiya na aton lagi hapon kaupod, magandang morning. Yan syempre ito naton viewers online, maupay gihapon nga aga. Yan na nga oras, aton taramdan sumatistihanon. Matutok naman kita iton aton mga balita, labi naton tikang dididapit iton aton probinsya, bugos naman nga region, darahiton na nagapapadayon nga Ivraami 2026 sa Baybay City nga na sugad man na gihapon bisan pa balita national, international ano darahiton krisis yan na dito sa Middle East aton liwat sisipyatan ano iton sitwasyon labi na para to naton mga overseas Filipinos na kapag kaya na amoy naiipit ano dito iton na nati kapaso nga sitwasyon hapira nga mga Arab countries, ano? Yan. So again, maupay nga morning ha aton nga tanan. And I hope para di daton aton mga kaupod yan nga oras, settled na kamo di daton yung tagsa-tagsa nga mga trabaho o mga pakabuhi man, ano? Labi naton pinasok kanina haton alas 8 aga. Aba, para ito na aton mga government workers. Pero optional ata, didihiton mga hiya pribado nga sektor. May ginaadman niya na adton na 4 days a week ng trabaho. Ano? Para haton na mga magtratrabaho gobyerno para lang makatipid hiton fuel, no? Abot nga ini kay syempre apektado man kita hiton na mahal nga presyo hiton mga petroleum products nagmamahal, ano? Darahiton krisis dito naman sa Middle East. So may ginaadman yan hiton Malacanang kung pwede magpatuman ito na upat kabisis lang nga pagpasok ka atin mga opisina para makatipid kita hiton kuryente, makatipid hiton fuel, no? Kasi kay bisan iton kuryente may epekto hiton, no? Kay iton pagproducer hiton in magkikinahanglan gihapon ni fuel. So, kailangan super tipid kita. Nga labi na yan, nakitika summer pa, no? Tika summer karuyag singon, magana aton mga electrical appliances nga pagpataghom. Maganahin todo, no? Kung magtikapaso ito na aton panahon, pero ginpapahinamdum kita hiton pagtipid. So, speaking naman hiton panahon, ano ba ito naton maasahan nga panahon? Haniya na nga adlaw? Uya na naman nga adlaw.
Kulawan ta daw laanay ito na saringhit DOST Pag-asa, kaulangan ta pa ba magdaraya na hinpayong? Ay syempre naman kung mapaso, kung masirak ito na panahon. Inaabat lagi hapon iton amihan dito iton extreme northern Luzon ngan esterlis na kita dinhiha aton. No? So kulawan ta, Metro Manila and the rest of the country affected na iton esterlis. Ibig sabihin, maupay na iton panahon, kala na lang nga madampog iton kalangitan. Nga dahil danay madampog pero panalagsa nala iton mga pag-uran darahiton esterlis. Pero pwede paghihapon ini magresultahin tigda nga mga pag-uran nga hinunong dandamanhin pagbaha di nga ni daman landslide, so kaulangan la daman nga magtagam kita. So haros, bugos, ay okay. Ito nakaka-experience na lahiton na amihan o northeast monsoon, amo iton Batanes nga Cagayan. Asya nga madampog pa iton ira kalangitan, nandun may adala nira mga pagtarihti. No? Waray epekto naman, no significant impact kung baga. So the rest nga parte ito natin nasod, maupay ito natin panahon. Saring pa ay paborable kay diri mag-iihak at bari na para to naton di na mga kasangkayan nga mga nagtanom ato natin rice farmers sakto la kay didihaboronggan kulang iton supply hiton bugas. Ambot nga how didaha iyo kon parihas ito na eksperyensyahan namon didiha syudad hiton Borongan. Diri sugadan hadi nga hura. So kon guti ay daman iton supply, sigurado daman iton nga mahitaas daman iton presyo. No, pero maupay nala kay diri mag-iiha, siguro pera nala kasimana adlaw may ada na mga magbabarabri. Ngani may ada kita pira nga mga parag-uma hiton humay, amo in ira na igindadasig ano aton ira mga babrion ha masunod nga mga adlaw. No, dida kantiros kan Avid kan da Arlene, magandang morning. Kaupay dida aton ira aton ira humay bagat pinaray. Pinaray ba? O naparay ba? Kasi kung aton daman kakalawan, naka-experiensyahin mga pag-inuuran, mga pagbaha ito na aton probinsya, nga somehow may ada daman ipikto, dideton production iton humay, iyan na nga harvest season, Pero I hope diri ura-ura nga sana makakuha kita hindamo nga production para naman diri kita maura-ura kay somehow bisan pa iton pa daw la ini supply hiton bugas maapektuhan daman ini kung magpadayon iton crisis dito naman sa Middle East. So natin oras mga kasangkayan, may ada na kita 20 minutos ang nakalabayhan alas 9 haaga nga kadiun tato naton mga nahikay nga mga balita impormasyon. Ini nag-usa-usa man la iton nga mga photo nga di natong. Diri ba? I hope kay kanan bundle man adto. Okay. Nagtag-usa-usa talaga. Kuan man at bundle at nga ako ni ginsan kaya. Okay. So anyway, kadiyon talaanay unahon talaanay iton pagtaga serbisyo elektrisidad daman kay prioridad ta daman ini nga aton ginbabantayan. So far nga dayon nga mga oras waray pa abiso pa rin power interruption di dahito niya nga weekend iton Eastern Samar Electric Cooperative. Although may ada nira mga importante nga mga pag-ayad nga igin patuman di dahadton na naglabay nga mga adlaw. May ada nira mga pagpareng, may ada liwat nira. For example, aton kakulop in nagkamay ada aton Technical Services Department gan Central Area Office maintenance team nagdumarahirahin additional cutout ng relocation hiton mga poste nga nagresultahin pera ka oras nga power interruption andi di naman Barangay Balud 1 ngan tuha syudadan Borongan kakulop nga adlaw.
Pag kuan ini aton panuyo hini nasa ring aton sa Melco para hin proper line alignment nga na mamintinar aton safe clearances pa kasgun iton distribution facilities iton cooperative. Pero aton kinikita daman na yan ang mga oras. May ada daman pahayagin suporta iton Eastern Samar Electric Cooperative. Bahin naman hiton kuan hadton pahayaghan National Electrification Administration kasi magpapatuman daman kasi hirayan na hinkuan iginduduso nira adton na pagtipid daman hiton kuryente. May adanira igina pagawas nga advisory ginkokopya hiton Eastern Samar Electric Cooperative kay iton sa Melco suportado nira iton na panawagan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para hin energy conservation. Dara na inihiton tension, dito naman ha Middle East, so nasa rin aton isa Melco. Suportado hiton Eastern Samar Electric Cooperative, kung isa Melco iton direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasumpay hiton pagpatuman, hin mga pitad, nga pagtitipid hiton kuryente. So iniinsubay hiton institutional advisory nga iginpagawas hiton National Electrification Administration kun NEA. Pinaagihan na Electric Cooperative Management Services kon SCMS. Panuyo hini nga maibanan o mamitigar ba iton epekto hito nagpapadayon nga tensyon. Dito naman ha Middle East, partikular na iton dako nga epekto hini ha global oil supply nga na sektor hiton enerhiya. Hiton bugos nga kalibutan upod na iton Pilipinas kasumpay hini pahinumdom hiton isa Melco iton publiko ginauhag iton publiko iton mga member consumer owners gintagan nira hindoon adton importansya hiton pagtitipid hiton kuryente para masiguro iton estabilidad hiton supply hiton enerhiya habot nga hiton nagtitika mahal nga presyo hiton krudo habugos nga kalibutan. So imagine bisan kun iton giyera iton away adto laha Middle East nga tanan kita apektado nadaloy nga diton mga ordinaryo nga mga mulupyo upod na kita nga mga member consumer owners hiton isa Melco konsumidor hiton mga magkarukalain nga produkto nga serbisyo so usad da nga ginkikitaan nga para ma-mitigate iton epekto hini magtipid kita hiton na paggamit elektrisidad ngani bisan ngani iton gobyerno iton national government aton interagency committee kakulup nga adlaw nagmando nga dahiton mga opisina hiton gobyerno nga mag-obserbar hiton energy saving measures. Nga paagi hiton pagtipid hiton kuryente. Pinaagi ko hiton aton mga ginagamit nga air conditioning unit, dida hiton aton tagsa-tagsa nga mga opisina, tagsa-tagsa nga mga buhatan. Kaulangan ko aton aircon is-set nga diri maubos in 24 degrees Celsius. Kay sa bagay iton 24 bisan nga ni 25 okay naman kung diri ka nagtratrabaho. Pero nagana nga ni daman ito ni imo emergency hormone dani kailangan natin mas makusog naman nga kuryente pero aadi 24 degrees Celsius nga thermostat didahiton aton na air conditioning unit dapat nga dala kuno tubtob kasi pag mas habubo iton hiya labi na ko naubos nga diha 16 degrees Celsius ibig sabihin mas nakonsumo hiya makusog nga kuryente. So kung makusog iton imo consumption iton kuryente natural magre-resulta damo nga consumption nga na mahal nga baraydan hiton ato naman power bill. So applicable gihapon ini nga dayton aton tagsa-tagsa nga mga panimalay. So imagine gimpapatipid kita hiton aton consumption hiton kuryente nga ni ada na iton na proposition o ginaadman hiton aton gobyerno iton nga ni nga upat ka adlaw nga pagpasok sa mga opisina para makatipid daman hiton kuryente. Ano daw la ini? Nga tanan ba? Kasi kung dida hiton
Lunes nga diton ka Biyernes nga adlaw kun Monday nga diton Friday mag-iiba-iba liton schedule, may adiliwat mapasok just the same ma-consume talaga daman hiya iton kuryente. Ang labi na iton aton istasyon iton Radyo Pilipinas Borongan nga 7 days a week iton na operation. So far waray pa man dede haamon abiso para pag-iban iton broadcast hours. Hiton kada adlaw so far. So hikita din ni Radyo Pilipinas regular la gihapon Iton ato naman mga programs. Pero di hiton paggamit hiton na kuryente, natural kaulangan daman nga magtipid kami, sumunod kami hiton na mando. Hiton na ato naman na gobyerno. Alright, oras natin 27 minutos na nakalabayhan, alas 9 haaga. Aton taramdan na sumatistihanon. Nasa rin kita magandang morning kan Jennifer Gulmatico. Permanente natin iniya kaupod. Kumusta itong panahon dito sa Borongan? Bakit naglalagablab naman kita hiniya na? Siguro parehas gihapon ito na ibang nga parte ito na aton probinsya abat ta ito nga mapaso na nga panahon bisan kun aga danay kaulangan na naton na gumamit as early as 6-7 o'clock in the morning kaulangan na naton gumamit in electric fan. Sige, pero kung kaya pa iton paso, tipid laanay kita tipid kasi sigurado nga mauminto iton na presyo to na aton kuryente. Diri la pa naman kuryente, may ada daman hiton niya ripple effect iton na crisis dito sa Middle East nga di daman talaga hiton na mga produkto, presyo hiton produkto ngan mga serbisyo. So thank you, Jen. And Presa Reyes, hello, good morning ma'am, watching from Caloocan City. Kumusta ha iyong nga tanan? Basta mapaso na didiha aton probinsya. Baga nahiya iton summer pero waray ko pa binabati iton nga nga mga nagtutunog nga indikasyon iton summer mga ngiya-ngiya ada iton. Ngiya-ngiya. Pay ko na ito yung nabati akiton nga tunog summer na talaga hiya. Pero so far nga da iya na waray kay nagtitikang pamanla iton pagpaso iton ato naman panahon. Okay, so iba pa nga mga balita, impormasyon, kakulop nga adlaw, malang puson nga nag-kick off an selebrasyon han Eastern Samar Police han Women's Month. Oo, puno daman talaga hirahin na mga aktibidad. Asya daman ini aton na notice. Kakulop nga adlaw nagkamay-adahin na magkarukalain nga mga aktibidad tika nga Zumba, nagkamay-adan motorcade, nagkamay-adan programa ngan may ada pa nakalinya nga mga aktibidad. So man kuno adto Ate Daisy aton na ira ginabuhat kakulop nga adlaw aton ira pag kick off aton ira aktibidad han Women's Month. Okay, so kakulop nga adlaw malang puson nga iginlunsad han Eastern Samar Police aton Women in Motion 2026 para National Women's Month celebration. So ininhabot nga ton padayon nga pag-uswag iton sosyedad sa naman nga marisyo nga selebrasyon aton iginkasahan Eastern Samar Police Provincial Office kon ESPPO inhin may adi sumpay pag-obserbar iton National Women's Month 2026 hailarom hiton na marigaan nga liderato hiton na aton Provincial Director, Police Colonel Ernesto R. Macasil. So ginpamatudan ni haton mga kababayan ha serbisyo adton ira kasug nga diri la ada hiton opisina kundi ada gihapon ha pakiusa hiton komunidad pinaagi ton mga aktibidad nga ginngaranan. Lead Like Babaylands, Women in Motion 2026. So kakulop nga adlaw haton ira kick-off activity, gintikangan naton selebrasyon ha Camp Francisco Asidillo, Barangay Alang-Alang, Borongan. Pinaagi na sa nga marisyo nga Zumba.
Zumba activity, yada, naton imagine, aton mga taga-Eastern Samar Police, agin partisipara rin hira haton mga taga Bureau of Fire Protection, mga kababayan ang liwat nga personnel haton BFP, pati haton mga taga BGMP na kadagi hapon nga na bisan paata haton Philippine Army nagpartisipar iton hira no. Nakita naton di haton motorcade kakulop nga adlaw hapalibot han syudad. So kung kinita kamo hadton motorcade nakanotice kamo hadton motorcade kakulop nga adlaw nga ginpangunahan haton aton mga kapulisan asya na adton pag kick off hadton Women's Month celebration nira So naglibot din yaton syudad nga ginpangunahan adtohan Provincial Community Affairs and Development Unit han ESPPO nga pinamumunuan haton na Era Officer in Charge si Police Captain Lovely Eliza Bonifacio. So saring pa diri ila kapulisan ito nakikisa iton Women's Month kundi nagpakita gihapon haton ira suporta aton iba-iba pa nga sangay haton gobyerno kaupod nga nakimarcha motorcade nga nakisayaw o nakizumba hira Lieutenant Colonel Riza May San Agustin iton commanding officer haton 502nd Combat Engineering Battalion haton Philippine Army. Imagine nakadangay andaman aton mga kababayan nga kasundaluhan haton na 502nd Combat Engineering Battalion nga nakabase dinhi syudad hiton Borongan. Nakadaliwat aton na pirapa nga mga opisyal haton ESPP o Hera Police Captain Beverly Barredo iton chief iton Planning and Human Resource Office nga napatinahi Police Captain Razmia Alico iton chief naman hiton Women and Children Protection Desk on CPD hiton ESPPO. So dakaliwat ato naging partisipasyon haton nasabi nga aktibidad aton kababayan tikang naman haton Bureau of Jail Management and Penology kon BGMP, mga taga Bureau of Fire Protection nakada nagpakita haton era pakiusa hadton kolektibo nga suporta para how women empowerment. So iton nga aktibidad ngan selebrasyon hini nga Women's Month may ada dida sub-theme iyan nga tuig Lead Like Babaylans Filipinas. Ininusa nga panawagan hangatanan nga kababayan diri ilaton mga nagpartisipar para haaten nga tanan nga kababayan nga aton mga kabaro dida. Amkunon naton nga ipakita naton iton kusog, iton aram, kamapintas nga iton leadership nga may ada kita. Kun habaga mga kuan iton hiya mga pa daw la ini katangian ini hadton na aton mga kaapuyan nga mga babaylan hira aton mga espiritual nga leader hanuna pre-colonial era ngayon adto pre-colonial era adto hira aton nagigiya aton mga komunidad nga may ada integridad ngan klaro nga katuyuanan. So pinaagi ning aktibidad ginpamatudan han ESPP aton ira mahugat nga commitment pagpadayon haton mga programa ngan advokasya nga nagi-empower hiton na mga kababayan iginuundo nga nasabi nga buhatan iton ESPP o iton inclusive leadership nga ginkikilala iton dako nga importante nga kontribusyon hiton kababayan ha serbisyo publiko. Hapag ayad hiton aton nasyon ngan hakabugusan nga pag-uswag ha mga komunidad. So amo adto ang mensahe hiton pakikiusa hiton Eastern Samar Police how Women's Month celebration yan ang tuig 2026. So yada aton ira motorcade upod pa ito di daton paglibot palibotan aton naman syudad. So Marisyo kasi haros nga tanan nga mga ahensya hiton gobyerno may ada ni ratag sa tagsa nga paagi hiton selebrasyon. Tapos may adaliwat mga nagbuburoblig nag-uurusa dida hiton selebrasyon just like haton pinamunuan kakaluphan na ESPPO. Aton iyan na bulan Women's Month.
Pero sa ring pa kinahanglan suportahan hiton aton mga counterpart nga kalalakinan, ano? So yun, girisyohay an may ada panira mga activity hiton Eastern Samar Police. Waray di diaton akan ko digo, ano? Pero may ada nira mga tournament, sort of tournament. Iton nga ni nga pickleball. Iton bago yan nga nauso nga bagahit ano ba ini badminton. Pero naiibahiya, no, kasi dako naman iton iya bola, tapos iba naman iton iya racket, pero iniya na, no? Uso iniya na bago inihiya nga uyas, no? Nga na damo iton mga uyas sini nga aton na uniform personnel, mga kababayan, mga lalaki, no? Hindi nga pickleball pagkatapos may ada pa iba nira, ano, nga mga activities, may ada nira mga outreach program ngan iba pa. Sige, kakulawan ko nga hawa, no, adton na ira mga linya hina mga aktibidad kasumpay hiton na pagtigaman hiton na Women's Month. Yan nga bulan hiton Marso. March 5. Anay daw, hinubeto nagbo-birthday na nga March 5. Hi Chief Tech o hi Ate Ruth? Hi Ate Ruth? Who? Anay, kasi may adhit din eh. Ikapira, Gis? Okay. So, it amon ngayon station manager. Ano, nagbo-birthday na Ate Ruth Rivera Abunda, nangangalimot na dariton ka busy naman. Pero actually, 5 kami nga celebrators. Ito na, yan ang nga bulan hiton Marso. Ano nga mga nagbo-birthday? 5, 10, and 15. Nagsusunod la kami. Ambot nga hakon may adahin ni pa-snack. Ano, maghuhulat la kami di SM, Ruth Abunda. Oo, ngayon, oo. Kasi basta 5, 10, and 15. Anan ha, dihanakan hipadaman hi kuya sa panga-technician. Amo in 16 daman iya. No? So yun, Ate Ruth, happy birthday. Nangangalimtan la, no? Waray kita makatimprano haton aton greetings. Dara haton aton nakabisi para haton aton naman mga programa para yan na nga adlaw. Pero diri pa maniniurhi ba? No? Oo. Pagkita ko lang di halam March 5. Ayun, birthday ito na amon manager. Sige. And bueno, mga kasangkayan, ato na oras 39 minutos na nakalabayan, alas 9 haaga. Ngan update naman kita, ito nagpapadayon ng Eastern Visayas Regional Athletic Association meet. Ano na ba ito na sitwasyon niya na? Ano, unang-una syempre kukulawan taanay aton medal tally. Aton na latest nga medal tally, tikang naman hiton Department of Education. Region 8, 2026 IVRA Amit partial and official medal tally as of March 4, 7 p.m. So adton kagabi ni ano kay mapagawa sini dadaman hireton resulta, it's either yan nga udto, ano, yan nga aga or yan nga udto. So kalawan taan na aton ira medal tally, pero orhina ini ano mas advance iton report ikang hiton aton na Valiant Hawks nga hinti kang daman hiton aton naman taga Borongan City Division. Kalawan talaan ay didiha elementary, ano, partial and official result as of March 4, alas 7 hiton gabi. Nangunguna lagi hapon iton Ormoc City, permanente inihara, no? Tapos iton nasunod haira, harayo iton distansya. Ano, pero kalawan ta an Ormoc City kagabihan mga alas 7, ano, basar haton official and partial report in may ada na nira 31 nga medalya. 20 okay, gold medal kasi kadakan man ini gold medal, ano ay gold medal iton na ginbabasihan hiton ranking. So number 1 nangunguna iton Ormoc City, ikaduha iton Tacloban City Division, ikatulo, Leyte Division, 7 iton ira gold at Tacloban Siam para ikaduha. Pero kung kakulawan ta, no, iton distansya iton Ormoc nga Tacloban hataas in terms iton gold. 31 an Ormoc at nag-ikaduha, Siam iton gold. Ano, aton Tacloban City. So yun, ikatulo Leyte Division, aton nagikaupat, aton Samar Division, ano man gold. Ikalima, Baybay City aton Host Division,
Ikaunom, wow! Congratulations! Sinag ka ha, Borongan City number 6. Dako na kasi ito niya nga bagay. Ano number 6? 5 na nga gold. 5 nga gold, usa nga silver, ngan usa nga bronze. So 7 na adton ira medalya. Number 6, Borongan City. Number 7, Southern Leyte. Tapos naman, number 8, Calbayog City. Number 9, Maasin City. Number 10, Eastern Samar, usa nga gold. Pero may ada naman diri naman lausan na aton gold, Eastern Samar. Pero sa ring pa, no, adton kanan official nga partial report pala ini as of kagabi. Pero may naton mas advance nga, mas updated nga result ang hiton Valiant Hawks naman. So number 10 in Eastern Samar Division, 11 Catbalogan City, and then number 12, kalawan ko yung number 12, Northern Samar, and number 13, amaton na Biliran. So aton Calbayog, number 8, kasi powerhouse naman iton hira, no? Ngan, yun. Dida pala ini ha elementary ha elementary iton hiya. Ha secondary naman, kalawan ta, ang nag-una or moklagi hapon 32 nga medalya. Okay, ha secondary ini ha nag-ikaduha amuan. Kulawan ko yung number 2. Okay, number 2 Leyte Division 22 nga gold medal. Number 3 Tacloban City. Number 4 Baybay City. Number 5 Southern Leyte 5 gold. Number 6, number 6 Northern Samar, 5 gold. Number 7 Catbalogan City. Number 8 Samar Division. Number 9 Calbayog City. Number 10 Eastern Samar, 11 Biliran, 12 Maasin City, and 13 Borongan City. Dida ini ha secondary kasi yung Borongan as of kagabi alas 7 wala pa nira gold diha secondary. Pero haton elementary number 6. Pero ha overall naman kalawan ta iton ranking. No, number 1 or MOC 63 na iton gold. Ikaduha overall na inihiya, no? Tapos ikaduha Leyte Division 29 gold. Number 3 Tacloban City 20 gold. Number 4 Baybay City 11. Number 5, Southern Leyte, 8 nga gold. Number 7, Northern Samar, 5 nga gold. Number 8, Borongan City, 5 iton gold. Overall na hiya, no? 5 iton gold, so number 8 yung Borongan. Number 9, Catbalogan City, 2 nga gold. Number 10, Calbayog City, 2 daman nga gold. Ngayon number 11, Eastern Samar, 2 nga gold. Number 12, Maasin City. Nga number 13, Biliran Division, waray panira gold. So asya iton ranking as of alas 7 kagabi. Nagpapadayon nga Eastern Visayas Regional Athletic Association meet. At hindi naman nakita kita kasi haton kan Sir Abner post. Ini nga nag-inusa-usa naman lain. Sports manager hiton Eastern Samar Division ngayon information officer hiton DepEd Eastern Samar Division Valiant Hawks kinita kita din hiton post ni Sir Abner Aklaw kalawan ta di. Chess Standard Game Individual, Ruel Pagatpata nakakuha hin gold. Palarong pambansa qualifier. Taga Giwan inihiya, Giwan District. Elementary pala ata inihi, Ruel Pagatpatan. Balik-balik na inihiya, palarong pambansa. So,
Kakabugusan aton Valiant Hawks Eastern Samar Division may ada na nira upat nga gold, upat nga silver, ngan 5 nga bronze as of March 5 aton kananiya na. Susubay ini ano haton na atin nakuha nga impormasyon tikang Cancer Abner Aklao. Upod na atay ni aton golden moment nira igendaog aton Taft Central Elementary School. Nandi din naman haton kanan Borongan City and aton Golden Sunrise Warriors. Ano aton update? Tikang Schools Division hiton Borongan City. 42 minutes ago, may adanira nakuha nga bago nga bronze badminton doubles. Nakuha nira Oxy Tyler Santos ngan Brandon Brennan Opena. No? Congratulations, bronze medal. Yan na aligning nga aga. Basar hiton ato nakuha ang impormasyon tikang hiton Schools Division of Borongan City. Pagkatapos sa adi pa aton maupay daman nga impormasyon. Aton mga winners. Haivra aton mga nagpaka-medal. Aton nakahakotin medal ha Borongan City Division. And Golden Sunrise Warriors medalist kinarawat in double recognition kakelop nga adlaw. Palumpon Elementary School, Palumpon Leyte. Dito hato ni Ira Biliting School, di inhira nakabilit. May danira cash prizes. Adton mga individual event, gold medalist amo in kinarawat. Wow! 5,000 pesos each. Adton na mga gold medalist. 5,000 pesos ha. Tapos adton silver nga hin bronze. 3,000 ngan 2,000 pesos. So adton silver 3,000, adton bronze amo in 2,000 pesos. Kakulop kagabi igin-distribuer ni SDS Dr. Gorgonio Diaz Jr. Adton team events naman, halakulawan ta individual event gold medalist were handed 5,000 pesos each. Samtang silver and bronze medalist picked up 3,000 and 2,000 pesos respectively. Haluyo naman nga bahin adton team event bronze medalist nga nakakuha hin. Okay, kinarawat hin 10,000 pesos. Adton coaches, adton winners, kinarawat liwat hin tag 2,000 pesos each. So may adanira na ipapalitin pa sa lubong nga ira pag-uli. Didahiton, March 7 or 8. Kaya nga da pa man hiton March 7 iton dalagan hini nga pa isan-isan. So aton local government unit han Borongan, amo aton nag-sponsor haton cash incentive para han mga winners. Galing! Kudos para iton city government iton Borongan. Paghatagin insentibo haton mga nanaog nagpaka-medal nga mga atleta haton na Borongan City Division Golden Sunrise Warriors. 5,000 malaki na yon. So naka-gold medal sigurado nga may ada ni pasalubong pag-uli. Labi na ka may ada nagduha. May ada na kaya duha. Karisyo, ano daw lang naton didi mga kuan may ada na niyo materials. Okay, 2 hours ago may adaon na batch in mga Filipino nga igin-evacuate iton gobyerno tapos mapiit ha Middle East inabot na nga nihan nasod. Alas 6:45 han aga linanding ha na iya Terminal 3 aton eroplano tikang ha Dubai sumalahan Department of Migrant Workers sakay in 299 nga mga overseas Filipinos. O mga Pilipino ay upod ini kasi may adaliwat naton mga vice mayor tika nga tudiin nga probinsya nga naipit daman dito ha Middle East dito ha Dubai ambot kon upod ini hirahaton mga nagpakauli so somehow may ada na inabre
nga airport dito sa Middle East para madara adton siyahan nga batch aton mga Pilipino nga iginrepatriate ito na aton naman gobyerno nga napiit ha kasamukan ha Middle East. So di natong nanganihan nasod kay baa anlante haton aton pipira dida nga aton mga OFW ngaya adto hiton na lugar nga talaga may ada giraya adto hiton na kasamok. So maupay nala kay hapag kaya na may ada na mga nagpakauli. Nagpakauli siyahan ini nga batch. Inabot kaninahan alas 6:45 han aga. So mga kasangkayan na naton oras may ada na kita 10 minutos ug sa magalas 10 sa aga ngan may ada na kita mga balita. Mga balita na hikay tikang ito na ato na Bachelor of Arts in Communication interns iton Eastern Samar State University main campus. Ipapahat nira iton magkarukalain nga balita tikang national news nga to international news, showbiz nga sports news. Ngan unahon ta balita okay. Ora balita lokal, balita national. Okay, sige no problem. Siyahan balita national. 11 nga local government unit official stranded ha Middle East sumalahan Department of the Interior and Local Government. Aadi aton siyahan nga report ni Ivan Lavado. Alright. Okay. Aadi nga napatakan natin di intro. Alright. Radyo Pilipinas report. Ginkumpirmar ang Department of Interior and Local Government Unit nga may ada usa nga vice mayors, 11 nga vice mayors and stranded ha Middle East na. Ha pagpupulong ha Maynila, nagyakan ni DILG Secretary John Vic Remulla nga may mga opisyal may ada otoridad nga magbiyahe o magpasyada. Lugaringan nga gastos naman sa ring niya at gagamiton pagawas sugad ang ginamit nira pagsulod o pakadto Dubai. Samtang usa nga mayor naman an ato Middle East na biniberipikar han DILG kung may balido nga papeles o travel advisory an iya paggawas sa nasod. Para sumat estehanon ay Van Lavado nagbabalita. Damo nga salamat ang report, Ivan. Ngano sa pa nga balita national, COMELEC nagpahibaro, suspendido ang voters registration 2026 ha Israel nga na Iran. Kadiontan report ni Alexis Balotabot. Radyo Pilipinas report. Igindeklarar han COMELEC nga habot nga han crisis ha Middle East, igpapatuman ang suspension han voters registration ha Israel ngan Iran. Ang suspension ha Israel, ura-urada nga naguman han March 7, 2026, samtang Iran, waray pa kasiguraduhan nga pitsa kung saan o magpapadayon. Samtang ginklaro han COMELEC nga padayon ang voters registration han iba nga parte han nasod. Hapag kaya na, magpapadayon lagi hap ang proseso han mga Pilipino nga karuyag magparehistro han ira boto bisan ha iba nga lugar apektado. Para sumatistehanon, Alexis Balotabot nagbabalita. Damo nga salamat han report, Alexis. Ngadto naman kita ha international news, cruise passengers stranded ha Dubai samtang padayon it samok ha Middle East. Aadi ang report ni Ivan Lavado. Radyo Pilipinas report. Na-stranded ang perang mga pasahero ng cruise ship dito sa Dubai. Darahan naghihitas ka tensyon ang mga nasod ng Middle East nga nagpaudungan ng iba-ibang mga biyahe. Ang mga pasahero nga sakayhan MSC Euribia sugad kan Leslie Valentine, usa nga Scottish national, nga ni Sharon Cockram, isa nga British national, inaka-receive na emergency missile alert samtang nakadok ang rebarko ha Dubai. Bisan ko nakabatihirin pagbubdo nga nakitahin mga missile nga gini-intercept harayo, nagsiringhira nga kalmadoan kahimta nga sulodhan barko nga waray managpanik. Damo nga cruise ship sa rehiyon lakip ang Celestial Discovery, Celestial Journey nga mga barkohan TUI nga main skiff andi rin nakakabiyahe tungod han samok nga paglimitar o pagpasarahan airspace. Ginilikayan liwat ang mga barko ang Strait of Hormuz nga nagkakapugong na pagbiyahe ha dagat.
ginsag ka nga doha critical nga level an regional maritime risk nga nagpapasabot nga may da posible god nga pag-atake. Ang mga cruise line, yan na nakikipag-istorya ang mga airlines nga embahada base makabalik ang mga pasahero ha ira mga nasod kung mag-abri man na utro ang biyahe ha eroplano. May ada na pipira nga special flights nga nakakabiyahe pero damo lagi ang mga pasahero ang waray kasiguraduhan o kung saan o hira makakauli. Bisan habot nga samok, padayon lagi ang mga aktibidades sa barko sugadhan pag-party para maging positive samtang naguhulat higayon nga makabiyahe. Bisan pa man, damo ang nababaraka, labi na doon may mga pamilya nga ginaataman ha iratag-sa-tagsa nga panimalay. Haya na, padayon nga nakadak ang mga barko samtang naglalaom nga ang mga pasahero nga mag-uupay ang sitwasyon basera makauli nga talwas. Para sumat estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Kaya pa ba mag-party? Habot nga hiton. Party pa. Habot nga hiton na kababantad. Darahiton mga missile. Okay. So haluyon naman nga bahin US military nagtikang hin operasyon kontra droga Ecuador kaupod ang mga kasabwat. Katuantan report ni Alexis Balotabot. Radyo Pilipinas report. Naglunsad hin operasyon ang militar han Estados Unidos ha Ecuador. Kaupod ang lokal nga persahan pulisya ngan militar didto para mapudngan ang pagsarang han droga ngan mga organisasyon nga kinikilala nga terorista sumalahan balita ngan han Pentagon. Ang operasyon asya ini ang bag-o nga gios han administrasyon ni Trump. Nagsiring adto mga opisyal nga ang mga grupo nga ira tinutukan hin operasyon in mayda kalabutan ha pagdarahin illegal nga droga tikang ha Latin America ti pakadto ha Estados Unidos. Nagpatuman naghatag hin koordinasyon ang mga persahan US han Ecuador ha pagturoy pagdakop ngan paghibang hin mga higamit nga ginagamit para han illegal nga negosyo. Naayon liwatira nga makakabuli gini para hit pagpakusog hit kataluwasan han Ecuador ngan para maprotektaran ang mga komunidad tikang hakaratan han droga. Para sumat istihanon, Alexis Balotabot nagbabalita. Damo nga salamat Alexis ang report. So may ada daman nira mahagat daman ito ni ira kampanya kontra illegal nga droga hito ni Estados Unidos. Ngato naman kita showbiz balita oras nga 2 minutos na laog sa alas 10 sa aga. Mga kritiko gintagan hin rating nga 4.5/5 ang palabas nga Sisa. Adi ang report ni Ivan Lavado. Radyo Pilipinas report. Nataganhin 4.5/5 ang palabas nga Sisa, directed by June Robles Lana han mga reviewers. Ang palabas nga Sisa may nanumduman niya makukulawan na yana din sa Pilipinas, aging gawas kakulop hani ika-4. Ini nga istorya in mahiunong hin usa nga babaye. Base yan istorya ni Dr. Jose Rizal nga no limitang here. Base yahan istorya ni Sisa, ang nanay diba ni Crispin niya Basilio. Pero hadto diba ang no limitang here, ang istorya niya kanan Spanish War, din hinaman ang Sisa kanan American War. Dinhiyan nga palabas, ginfo-follow hi Sisa nga ginagampanan ni Miss Hilda Coronel. Inusahiya nga babae nga darahan tarhugan iya family nga gimbuhat. Nawaraan hiya ha tamang pag-iisip kung si Panira. Para showbiz balita, Ivan Lavado, an iyo, kachika. Damo nga salamat mo showbiz news Ivan. Kadiyon to naman sports news. Alex Iala naglibot hanay kay World Headquarters. Mga retrato niya iginpaskin hakkampo. Adian report ni Alexis Balotabot. Radyo Pilipinas report. Naglibot-libot hanay World Headquarters dito ha Beaverton, Oregon ang batanon nga Pinay tennis star nga hi Alex Iala. Igampakita niya social media ang iya pagbisita pera pala kaadlaw antes nagtikang ang iya kampanya ha WTA 1000 Indian Wells Open main draw nga makalabay tikang han Marso 1 nga dahit kainse. Ang 20 anyos nga embahador han Nike nagpost hinhalipot nga video han iya official nga Instagram page. Kundiin makita ang mga retrato niya nga ginpostar nga ha mga pader han Nike campus.
Gimpakita ini parahan madagmit nga pagguswaghan iya ngaran ngan retrato habugos nga kalibutan. Nagpasalamat, nagpakita nga naghatag hi Alex Ayala han iya kalipayan darahin nga nga suporta nga nakitaan niya pinaagihan iya mga retrato nga gimpostar didahan importante nga lugar han Nike campus nga nasuportar iya karira. Para sumat istihanon, Alexis Balutawot nagbabalita. Mga salamat ang report, Alexis Balutabot. Ngan katapusan nga balita, Showbiz Landia, Hilda Coronel, igin istorya an iya upbringing o dinakuan nga kamutangan. Balikan tayo, Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Classy, elegant, yayamanin. Asyit una nga pagkita kan veteran actress nga Hilda Coronel. Pero kamatuuran, di na ako daman niya yung kakurian, Miss Hilda. Didahan iya interviewhan na Pep Spotlight, ginistura niya nga makuri nga nagsumikap hiya para mahingadtuhin na maupay nga kinabuhi. We were very poor. I grew up in the slums, so syempre, mahirap din ang buhay ko noon. Pero meron akong natutunan. Pinakiana naman kung anong trabaho niya parents. Siring niya father ko no, Amerikano, nga nakadestino din sa Pilipinas. Pero hanahang man niya trabaho, waray upo dan iya mother. Kay kung si niya nanay, ayoko naman para namang magiging katulong kuno ako nga do Amerika. So wara upo diya mother. Nag-aalog kuno hi Miss Hilda hin duha ka balde nga tubig. Tapos nagsisibaking kahoy, taga-bunak, tapos nagplaplansya, tapos niya plansya po nga anunan niya. Oring, di oring. Ang bakal nga, diba, bugat. So, social ko, no? Si Panid ba, social ko, no? Motivation daw ini, haiya. Kasi niya, I did everything, but in a sense, I'm grateful kasi ang dami kong natutunan. Pag nag-hire ako na katulong, alam ko kung anong itatanong ko. Mahusay akong magluto, mahusay akong mamlansya, kung si Paniya. Para showbiz balita, Ivan Lavado, an iyo, kachika. May ito na no, nga tikang from rags to riches. Oo, basta naniniguro. Naniniguro ko. Nabaga naging motivasyon ni Adaman anay ira ka Korean para diri na mahitabo daman hayan naniguro kinabuhi siya nga pagkitaan naton talaga elegante ito niya class talaga ito niya nga masisaring nimo nga pagkitaan nimo haiya dida labin heton mga pelikula talaga class talaga tiya kitaan ta kay mahusay yun kita maaram nga yan nagkore ani agintikangan pobre in short pero pwede talaga pinaagiton paniguro pwede umorsa iton na kinabuhi. So, mga salamat, Ivan Lavado, ngan Alexis Balutabot, ang iyong partisipasyon, taramdan, sumat istihanon. Para yan ang adlaw, Thursday, March 5, 2026. So, mga kasangkayan, din hinamon tinitiklop ang pagkarampangan na panuhibis nga disyon, taramdan, sumat istihanon, ngan hangaran hito na amon station manager. Ngayon nagbo-birthday. Ate Rose, happy birthday! Oo, nga di naman technical magbo-birthday gihapon ni Chief Tech Joy Policarpio pero di pa iton ika-10 nga na anaton naging ka-partner naman hi Engineer Alquin Baldonido. Ini naman hi Ate Daisy magbo-birthday gihapon pero di rak magsusumat kung saan nagpapasalamat kami haton yung pagpinamati nga again maupay nga aga and God bless everyone. Thank you. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Barangay.